2 years old na? Nagbe-breastfeed pa? Ilang taon nga ba dapat i-breastfeed ang isang bata? I have been breastfeeding since 2016. I breastfed my first kid for 5 years. And now, my baby, we are breastfeeding for 15 months and counting. I've been breastfeeding him for 10 months already. Nagpa-breastfeed ako sa aking baby halos 1 buwan lang dahil mahina ako mag-produce ng milk. 2 years na kami nagpapa-breastfeeding. Hindi lingid sa ating kaalaman na unique ang early days of motherhood ng bawat mommy. Kaya naman, mahalagang mabigyan ng wastong paggabay ang mga bayani ng ating buhay, lalo't higit sa unang yugto ng kanilang pagiging nanay, ang breastfeeding journey. Mariing isinusulong ng mga doktor at kapwa mga ina ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil sa sandamakmak na benepisyong maaaring makuha mula rito. Noon pa man, napatunayan na ng siyensya na hindi lamang kalusugan sa pangangatawan ang nagiging magandang dulot ng breastfeeding, kundi pati na rin sa emotional at social bond sa pagitan ng ina at ng sanggol. Ano nga ba ang mga mabisang pamamaraan upang magkaroon ng masaganang milk supply si mommy? The best way po to keep your milk supply up is to breastfeed your baby constantly. Common mistake ito na pag mahina ang gatas ng mommy, parang magto-top up tayo ng, formula. Pag pinadete natin yung anak natin ng formula, mababawasan yung frequency ng feeding natin sa ating mga anak. So, imbes na lumakas pa yung gatas natin, mas lalo siya magde-decline. Habang nagbe-breastfeed si baby sa kabilang side, nagpapump ako sa kabila para matrick ko yung body ko na mas kailangan ng more milk supply. You have to watch then what you eat kung may magiging epekto ba siya sa baby niyo. Malunggay leaves is proven na talagang malakas magpagatas. Sabi ng matatanda, napapanis daw ang gatas na nagmumula sa ina matapos ang 1 taon. Totoo ba ito? Breastfeeding is best for babies up to 2 years old and beyond. Kaya may beyond kasi you can extend your breastfeeding journey. Breastfeed as long as you can and the baby wants. So dapat pareho kayo ni baby na gusto nyo at kaya nyo. Pero paano naman kung kailangan ng bumalik sa trabaho ni mommy? Ang realidad sa mundong ito ay more than 50% ng mga bagong magulang at mga magulang na nagpapasuso ay mga nagtatrabaho, two-income family, kumbaga. Hindi tumitigil ang pagpapasuso dahil halimbawa si nanay ay kailangan bumalik sa pagtatrabaho. Maraming iba pang paraan na makakatulong sa pagpapasuso, maipapagpatuloy ang pagpapasuso ng isang ina habang siya ay nagtatrabaho. At ito'y isang importanteng paraan para hindi maudlot ang pagpapasuso ng mga sanggol. But worry less! Dahil alam mo bang may batas sa Pilipinas na nagbibigay ng break intervals para makapag-breastfeed o mag-pump ng gatas ang mga mom employee? Sa ilalim ng Chapter 3, Section 12 ng Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009, ang bawat nursing employee ay binibigyan ng break intervals para makapagpasuso ng kanyang anak o di kaya'y makapaglabas ng breast milk sa workplace lactation station. Ito ay may kabuuang 40 minutes kada isang 8-hour working period. Nakakatuwa kasi yung gobyerno natin is supported din talaga po yung breastfeeding natin. Karamihan ng ospital or lahat ng ospital sa Pilipinas, binabaan yung mga pacifier and bottle, diba? Kasi they really encourage yung breastfeeding. Yun naman pala. Bukod pa riyan, everything starts at home. Kaya mahalagang makakuha ng suporta mula sa iyong pamilya at syempre, pati na rin sa mga eksperto. It's really important po to consult with the medical experts. Kasi katulad noon, mga myths, minsan susundin natin sila pero hindi natin alam na makaka-apekto pa sila negative. And yung pag-consult po sa mga lactation consultant, ganyan, pediatrician or OB nyo, basta makapag-consult po kayo para malaman ninyo yung mga facts and you will be more educated. Kasi pag educated ka, mas
magiging easy po ang breastfeeding journey ninyo. Ang number one na sinasabi namin sa mga ina, humingi ng tulong. Ang pagpapasuso kasi minsan, ang naiisip ng karamihan, lalo na ng mga, I think yung mga generations before us, madali lang siya, iaabot mo lang yung bata doon sa nanay, kunin niya, lalagay niya sa suso niya, tapos na. Hindi siya ganun kasimple. Kailangan talaga ng panahon para matuto din, hindi lang si baby para magsuso, pero si nanay para matuto siya kung ano yung tamang paraan para sa kanya para magpasuso. Maganda rin na may support system ka kasi there are times na mapanghihinaan ka ng loob. Ang laki pong bagay na may support system. Kaya mga mommies, dapat find your support system talaga. Napakalaking bagay niya. Marami po tayong online support group para matuloy ang ating breastfeeding. Alam mo, kahit magbasa ka lang ng mga kwento ng ibang nanay, ang laking boost na yon sa confidence mo na ipagpatuloy yung breastfeeding journey mo. Ang mga first-time moms, yan yung mga talagang malapit sa puso namin kasi yan ang pinaka-nahihirapan talaga sa pagpapasuso. Hindi siya madali. Hindi ko sasabihin na hindi siya masakit kasi may sakit talaga na nararamdaman ng mga nanay sa pagpapasuso. Pero alalahanin ninyo na itong investment na to, pangmatagalan ito. Kasi si baby ito, buhay to ni baby, buhay po ninyo ito. So it is really worth it. Huwag mong tingnan yung ibang tao. Just focus on you at kung paano mo mai-improve yung iyong milk supply. Ito po ang huling tanong ko sa mga breastfeeding moms para masagot ninyo kung dapat ba ninyong ituloy ang pag-breastfeed. Balik ka sa purpose mo. Bakit mo ginusto na i-breastfeed si baby? Ngayon, kung nasagot mo ang tanong, at kung naisip mo na ipapabreastfeed mo ulit si baby dahil sa mga purpose na yon, then go! Push mo yan. Naniniwala ako sa'yo na kaya mo yan. Walang imposible dahil super mom. Ngayong alam mo na, ibahagi na ito sa iba. Alam mo ba